Welcome to Kanegosyo Coach! Ang topic natin ngayon ay hatid ng Kanegosyo Center at Go Negosyo. Alamin natin kung paano mag-manage ng inventaryo ng inyong paninda o store inventory. Isa sa mga dapat isaalang-alang sa inyong inventory ay ang inyong supplier. Ipapaliwanag ko rito ang pagbuo ng matibay na ugnayan o relationship sa mga supplier, ang pag-negotiate ng supply, delivery at pagbabayad na papabor sa tindahan, at paninigurong laging available ang inyong mga produkto. Una, isipin ang inyong target market. Meron ka bang naiisip na produkto o serbisyong maaaring maibigay ang kanilang mga pangangailangan at kagustuhan? Tiyaking may at least 3 suppliers na maaari mong kunan na maayos na stocks para handa kayo sa anumang sitwasyong maaaring makagambala sa inyong operations. Siguraduhing maayos sila kausap at kung maaari, may kontrata o kasulatan para maliwanag ang lahat ng inyong usapan. Siyempre, siguraduhin din na tayo mismo ay maayos na kausap at tumutupad sa pinag-usapan, lalo na sa schedule ng pagbabayad. Tandaan, ang inyong supplier ay kapartner ng inyong negosyo. Kasama sila sa pagpapalaki at pagpapalago ng inyong kabuhayan. Sa pagpili ng supplier, makipag-negotiate. May paraan ba na may palugit bago bayaran ang nakuhang stocks o supplies? Tipong 10, 20, 30 days na lista? May paraan ba na hulugan o gives ang bayaran ng nakuhang stocks o supplies? Sa kabilang banda, baka may paraang may discount kung magbabayad ng maaga? May discounts din ba o freebies kung kukuha ka ng bultuhan, maramihan o bulk? Kung oo, ano kaya yung minimum? Ano-ano ang mga paraan para magbayad? Cash, credit card, checks, bank transfers, pera padala, online wallets at iba pa? Maaari ba o may paraan ba na ang inyong suppliers ang siyang magde-deliver ng stocks sa inyong tindahan? O pwede rin kaya na pick up? Tiyakin na madali lang silang mahagilap, kontakin at makausap. Sumasagot ba sila sa tawag sa telepono, cellphone at sa iba pang paraan? Anong oras at anong araw sila bukas at nagsasara sa kanilang operations? Kailan naman ang cut-off sa orders? Madali bang puntahan ang inyong supplier? Madali bang kausap ang kanilang coordinator, ahente o salesperson? Meron ba silang mga programa sa promotions na kung saan maaari silang magbigay ng mga promotional materials tulad ng stickers, caps, t-shirts, posters, tarpaulins o di kaya may mga pa-contest at iba pang pakulo para dumami ang benta nyo at syempre yung benta nila? Isipin naman ang inyong target market at kompetisyon. Ano kayang produkto o serbisyo ang gusto at kailangan ng inyong mamimili na hindi pa ino-offer ng inyong kalaban? Maghanap ng supplier na maaaring makapag-supply nito at maaaring yon ang inyong ibenta sa inyong tindahan. Ngayong may supplier ka na, ang next step ay matutunan kung papaano mamahala ng inyong inventaryo. Ito ay ang pagtukoy ng effective na paraan sa pamamahala at pag-aayos ng inyong inventaryo, pagsusubaybay sa mga mabentang produkto at pag-optimize ng stocking level. Dahil sa araw-araw na gagawin sa ating pagnenegosyo ay mga numero ang ating ima-manage, mas madali kapag ang inyong negosyo ay merong paglilista. Hindi pwedeng tansya-tansya o kaya naman pag-iestima o pagmamata lang. Kailangang ilista kung ilan ang stocks na kinuha sa supplier at mahalagang i-check at i-double check at minsan physical na bilangin kung tama, eksakto at nasa maayos na kalagayan ang inyong mga kinuhang stocks. Ilista kung merong kulang o di kaya merong kailangang isole o palitan. Ilista kung ilan ang inyong nabebenta. At sa inyong mga nabenta, may mga sinoli ba dahilan sa makatwirang kadahilanan? Ilista rin ito ha. Sa mga aktwal na nabenta ay maaari nyo nang makompute kung magkano ang inyong nagiging sales araw-araw, linggo-linggo o buwan-buwan. Sa paglilista rin, makikita nyo rin ang matitira at natitira sa inyong inventaryo.
Doon ay maaari na kayong makapagdesisyon kung panahon na ba para bumili ulit o umorder. I-check, i-double check at maaari ding pisikal na bilangin kung ilan ba talaga ang totoong natitira sa inyong inventaryo. Tugma ba ang nasa inyong listahan sa aktwal na bilang? Kung oo, mabuti. Pero kung hindi, alamin ang totoong dahilan. Tandaan, hindi lang ang inyong mga customers ang kailangan nyong bantayan, pati na rin ang mga namamahala ng inyong tindahan. Tauhan, katiwala, kamag-anak, asawa at kaibigan. Siguraduhing madaling makita at mabenta ang inyong mga paninda. I-check ang mga mahihinang produkto sa inyong listahan. At kung ikaw ay Cebuana Ka-Negosyo Center member at kailangan mo ng dagdag na puhunan, pwede kang mag-apply ng Cebuana Luwelier Micro-Biz Loan. Negosyo, simple sa Ka-Negosyo Center. Panoorin din ang ibang kanegosyo coaching videos para sa karagdagang kaalaman sa pagsimula at pagpapalago ng inyong businesses.